And yan, kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds. Ulit na namin sinasabi sa House of Representatives. Ang tamang point testimony kanina, like, testimony. We will wait for Colonel Galassi. Next question, please. Last two. Para make it brief. Hindi yan said po na kung po kadali magplano pagpatay sa Presidente, paano pa kaya sa pagkaraniwan ng mga mamayan? Kung ganyan kriminal na patatangka, hindi dapat pinapakampas, yan ay aking papalagan, sabi ng PBBM. Oo. Di ba? Pumalag na yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Next question. Next question. Ma'am, na-verbalize nyo na po ba sa administration yung tungkol sa kanayan kasi ng inyong buhay? Nabanggit po kasi. Yes ma'am. Ay hindi. Hindi pa ma'am. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos. And nagsabi ang NSC na national security concern ang threat sa president. Pero apparently, they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. So, what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipinas? Are you taking legal action po, ma'am, dun sa threat sa inyo? Ma'am, I do not expect fairness from this government. Really, truly. That is the reason why I'm putting with court cases. We do not expect fairness. Imagine mo, saan ka nakahanap na-admit na yung tao sa hospital, bigla na lang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang hustisya dyan? Saan ang hustisya dito? Sa bayan. Last two questions, please. extent po yung detention order kay Colonel? Kasi ito yung next step for this. I questioned it doon, kanina. Pinapahirapan pa nila ako. Ano sinabi nila? Dinetay nila yung tao dahil sa due process. Dahil, ano ba yung sinabi nila? Walang due process ang pagpapatanggal kay Gloria Mercado at iba pang officials ng Department of Education. Ano sinabi ko kanina? The position of a USEC and ASEC is a position of trust and confidence by the appointing authority. Ngayon, ang appointing authority ng USEC at ASEC ng DepEd is the President of the Republic of the Philippines. Dapat tinatanong ng House of Representatives bakit tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ng mga USEC at ASEC ngayon sa Department of Education. Last question. Bakit nila pinipinalize si Yusek Lopez? Hindi ba dapat ang pinipinalize nila ang appointing authority? Last Saka two. sir, sandali. Ano yung sinabi nila? Evasive. And now, you clearly see, she doesn't know anything. Nag-DepEd pa na tayo. Pero pagdating natin sa ulit, kita niyo, she doesn't know anything about confidential funds. So saan doon ang evasive answers? Last question. Pinalize nila si Yusek Lopez for writing a letter to the Commission on Audit on the position of the Office of the Vice President regarding the release of documents regarding confidential funds. Bakit may penalize ang tao kung irma para sa isang opisina, posisyon ng opisina? Saan ang distinction ito? And ano sinabi nila kanina? Diba? Apparently, hindi nila alam ang batas. Ano sabi nila? Questionin mo na lang sa korte. Saan kami pupunta? Sa mga ginagawa sa amin. Mismo committee, alam na nilang mali yung ginagawa nila. Sabihin lang sa amin, pumunta ka sa korte. Napakadali na sabihin nila, okay, we will set aside the detention order. Pero hindi. Mali na nga yung una mong detention. Mali pa yung sumunod mo na order. And then sasabihin mo sa tao na nakakulong, hindi makalabas. Lahat. Kahit mo hindi akong palabas ng labas na. Dalhin mo yan sa korte. Tama ba yun? Kayong mga taong bayan, tanongin niyo kayo, tama ba na hindi alam ng ating House of Representatives kung ano ang mga batas? For the sake of the personnel of the Office of the Vice President. Because I clearly, sinasabi ni Joel Chua na he will not recognize you without an oath. And then, I'm continuing to question the constitutionality of their rules. Pero I cannot help the personnel of the Office of the Vice President. I have no personality to speak in that meeting. So I have to take that oath. Pero, Lopez at sa lahat ng institution. Hindi po ako Supreme Court question. Kasi jurisprudence naman ang contempt powers of Congress. Yun naman sinasabi ko. Sir, no, parang we don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, wala. Pag-threat sa kanila, national security.
Okay na lang. Yung testimony ko kayo, do you think that your vote voters are really pinning you down as president or doesn't establish it? If they have cases or an impeachment case or everything, we will answer that in the proper venue. Kung meron man silang hanap na balik. Saka rin yung nakita mo kanina, pero gusto na yung panahon nila kung sila makapag-control kay Edward. Kasi nagsasabi na dito yung tao. Yes, we expect that. We expect content and we expect a term is like terrorizing. We expect them to terrorize the office of the vice president. Kung ano yung message ng President Bongbong kasi said na papalagay daw pinagbigan sa Pilipinas, hindi ka palagay sa Yes, sinabi ko naman nila, kapalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. Hindi naman ako NCS. Kaya ako kayo, pinag-interview para huwag yung Thank you. Thank you.